Nay, huwag niyo na po akong tawaging anak. Mula sa araw na ito, hindi na kita kilala. Ikinahihiya ko na naging ina kita. Ang bawat salitang binitiwan ni Victor ay parang matatalas na bubog na ibinaon sa puso ni Dr. Amelia Sarmiento. Nakatayo siya sa gitna ng malinis at malamig na lobby ng St. Jude Medical Center. Suot ang kanyang puting coat na sa loob ng 4 na dekada ay naging simbolo ng kanyang danggal. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang pumpun ng dilaw na rosas, ang paboritong bulaklak ng kanyang manugang na si Bianca. Ngunit ang mga rosas na iyon ay nahulog sa sahig, nayurakan ng sapatos ng mga taong nagkukumpulan, kasabay ng pagguho ng kanyang buong mundo. Victor, anong sinasabi mo? Anak, ako ito, ang nanay mo. Nangangatal ang boses ni Amelia. Sinubukan niyang humakbang palapit sa anak, ngunit hinarang siya ng 2 armadong pulis. Huwag niyo siyang hayaang lumapit! Sigaw ni Bianca mula sa isang wheelchair. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit. Hayop ka, Amelia! Akala ko mahal mo kami. Akala ko mabuti kang lola. Bakit mo nagawang palitan ng isa sa mga anak ko? Nasaan ang tunay ko sanggol? Nasaan ang anak ko? Ang hiyaw ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa buong lobby na naging mitsa para sa mga flash ng kamera ng mga media na kanina pa nakabuntot kay Victor para sa kampanya nito sa pagkakonsehal. Ang Cagayan de Oro ay isang maliit na lungsod pagdating sa balita at sa loob lamang ng ilang segundo, ang respetadong pediatrician na si Dr. Amelia Sarmiento ay naging isang kriminal sa harap ng kamera. Hindi makapaniwala si Amelia. 5 oras pa lang ang nakalilipas mula nang makatanggap siya ng tawag na nanganak na si Bianca ng kambal. Halos liparin niya ang daan mula sa kanyang maliit na klinika patungo rito, dala ang lahat ng pag-asa na sa wakas, magkakaroon na ng ingay at buhay ang kanilang tahanan. Ngunit pagdating niya sa nursery room kaninang madaling araw, may nakita siyang kakaiba. Isang sanggol ang hirap huminga. Ang monitor ay hindi tumutunog at walang nurse sa paligid. Bilang doktor, pumasok siya. Ginalaw niya ang mga aparato, niligtas niya ang bata. Victor, makinig ka. Pakiusap ni Amelia. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa anak na itinaguyod niya na mag-isa mula nang iwan sila ng kanyang asawa. Pumasok ako sa nursery dahil may emergency. Niligtas ko ang bata. Hindi ko siya pinalitan. May mali sa mga record ng ospital, Victor. Maniwala ka sa akin. Lumapit si Victor sa kanya. Ngunit hindi ito ang yakap na inaasahan ni Amelia. Ang kanyang anak ay tumingin sa kanya ng may pandidiri. May emergency? O sadyang hindi mo lang matanggap na baog ang pamilyang pinagmulan mo, kaya kailangan mong kumuha ng ibang bata para magmukhang perpekto ang lahi natin? Ma, alam ko ang ambisyon mo. Pero ang sirain ang buhay ng asawa ko at ang karera ko para sa isang baliw na ideya? Iyan ang hindi ko mapapatawad. Humarap si Victor sa mga reporter, ang kanyang boses ay naging formal, malamig at kalkulado. Isang boses na pang-politiko. Sa harap ninyong lahat at sa harap ng Diyos, formal kong pinuputol ang ugnayan ko sa babaeng ito. Hindi ko kinalaman ang kanyang ginawa. Handa akong makipagtulungan sa awtoridad para makuha ang husti, siya para sa aking asawa at sa aming mga anak. Tahit sarili ko pang ina ang mabulok sa kulungan. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang dumapu kay Amelia. Ang anak na pinag-aral niya sa pinakamahaling universidad sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang mga alahas at pagtatrabaho hanggang madaling araw, ay mas pinili ang ratings at boto kaysa sa sarili niyang ina. Dr. Sarmiento, isang boses ang narinig mula sa likuran. Lumabas si Dr. Emmanuel Villarreal, ang Chief of Staff ng ospital. Ang kanyang muka ay tila malungkot, ngunit nakita ni Amelia ang mabilis na kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Ipinapakita sa CCTV na pumasok ka sa restricted area ng nursery nang walang pahintulot 2:00 ng madaling araw. At sa oras ding yon, nawala ang tugma sa mga ID tag ng mga bata. Hindi kami pwedeng magbulag-bulagan. Emmanuel, alam mo hindi ko magagawa yon, bulong ni Amelia.
Magkasama tayong nag-duty ng maraming taon. Alam mong buhay ng bata ang inuna ko? Ang alam ko, Amelia, ay ang labis na pagnanais mong magkaroon ng apo. Sagot ni Villarreal bago lumingon sa mga pulis. Dalhin na ninyo siya. Nakakaabala na ito sa ibang pasyente. Naramdaman ni Amelia ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng paglak nito ay parang hatol ng kamatayan sa kanyang danggal. Habang hinihila siya palabas ng ospital, nakita niya ang mga pasyente niyang dati ay umuyukod at napapasalamat sa kanya. Ngayon ay umiiling at nagbubulungan. "Mangkukulam!" Sigaw ng isang matanda mula sa dulo ng labi. "Magnanahaw ng bata!" Dagdag pa ng isa. Lumingon si Amelia sa huling pagkakataon kay Victor. Inasahan niya makikita niya kahit katiting na pag-aalinlangan sa mukha ng anak. Ngunit wala. Nakatalikod na si Victor, abala sa pag-alo kay Bianca, habang ang mga flash ng kamera ay patuloy na kumukuha ng bawat anggulo ng kanilang trahedya. Sa loob ng mobile ng pulis, napasandal si Amelia. Ang kanyang isip ay bumalik sa nursery room. Naalala niya ang mukha ng sanggol na asul na ang kulay dahil sa hirap sa paghinga. Naalala niya ang pangalan sa crib, isa't pangalang hindi Sarmiento. Doon niya na-realize, ang bitag ay hindi lang para sa kanya. Ang bitag ay nakatanim na bago pa man siya dumating sa ospital. Hindi lang siya biktima ng galit ni Villarreal. Siya ay ginamit na sakripisyo para sa isang mas malaking lihim na itinatago ni Bianca at ng kanyang sariling anak. "Huwag kang mag-alala, Nay," bulong ni Amelia sa sarili, habang ang luha ay tuluyang kumatak sa kanyang pisngi. "Maaring kinuha ninyo ang bahay ko, ang lisensya ko at ang anak ko. Pero hinding-hindi ninyo makukuha ang katotohanan." Habang papalayo ang sasakyan, nakita niya sa isang madilim na sulok ng parking lot ang isang babaeng nakatalukbong may hawak na lumang stroller at umiiyak habang nakatingin sa direksyon ng ospital. Isang kutob ang bumalok kay Amelia. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa kanyang danggal. Ito ay tungkol sa isang buhay na ninakaw bago pa man ito makatikim ng pagmamahal ng isang tunay na ina. Hindi lang ang malamig na rehas ng selda ang nagpabigat sa gabi ni Amelia, kundi ang bawat balitang lumalabas sa maliit na telebisyon sa tapat ng kanyang kulungan. Ang bawat headline ay parang latay ng latigo sa kanyang likuran. Dating pediatrician ng taon, suspect sa child trafficking? Pamilya ng kandidatong si Victor Sarmiento, gumuho dahil sa sariling ina. Sa loob ng madilim na selda sa police station, nakaupo si Amelia sa matigas na semento. Wala siyang ibang kasama kundi ang tunog ng bentilador at ang mahinang paghikbi ng ibang nakakulong. Ngunit ang kanyang luha ay tuyo na. Sa kanyang edad na 64, akala niya ay naranasan na niya ang lahat ng klase ng sakit, mula sa pagpanaw ng mga pasyente ay hindi niya naisalba hanggang sa pag-iwan ng kanyang asawa. Ngunit wala palang hihigit pa sa sakit na idinudulot ng isang anak na ikinakahiya ang sarili mong dugo. Kinabukasan, pansamantalang nakalabas si Amelia matapos magpiyansa gamit ang huling ipon niya sa bangko. Umaasa siyang sa pag-uwi niya sa kanilang tahanan sa isang tahimik na subdivision sa Cagayan de Oro. Makakausap niya ng maayos si Victor. Gusto niyang maniwala na ang nangyari sa ospital ay dala lang ng biglaang takot at pressure ng media. Ngunit pagdating niya sa harap ng gate, tumigil ang mundo ni Amelia. Ang kanyang mga gamit, ang mga librong medical na iningatan niya ng ilang dekada, ang kanyang mga damit, pati na ang lumang stethoscope na regalo pa ng kanyang yumaong ama, ay nakatambak sa labas ng gate. Nakasilid ang mga ito sa malalaking itim na trash bag na para mga basura na hinihintay na lang hakutin. "Victor! Buksan mo ang pinto! Victor!" Sigaw ni Amelia habang kinakalampag ang bakal na gate. Bumukas ang pinto ng mansyon. Lumabas si Victor, ngunit hindi ito lumapit sa gate. Nanatili siyang nakatayo sa veranda. Suot ang kanyang mamahaling polo shirt, tila isang hari na tumitingin sa isang pulubi.
Umalis ka na, ma. Wala ka nang babalikan dito. Malamig na sabi ni Victor. Anak, bahay ko ito. Ako ang nagbayad ng bawat semento at pako ng bahay na yan. Sigaw ni Amelia. Ang kanyang boses ay napaos na sa pag-iyak. Paano nagagawa mo ito sa akin? Nakakalimutan mo na yata, ma. Pinapirma mo ako sa deed of donation nung nakaraang taon bilang regalo sa kasal namin ni Bianca. Sa akin na nakapangalan ang lupang ito, sagot ni Victor. Wala ni katiting na emosyon sa kanyang mukha. Ayaw ni Bianca na makita ka. Sinasama ka niya sa tuwing nakikita niya ang mga bata. Natatakot siya na baka nakawin mo uli ang mga anak namin. Hindi ko ninakaw ang mga bata, Victor. Niligtas ko sila. Ikwento mo yan sa korte, wag sa akin. Pagputol ni Victor, umalis ka na bago ko patawagin ang mga security ng subdivision. Ayoko madagdagan ang kaso mo ng trespassing. Tumalikod si Victor at pumasok sa loob. Kasunod nito ang paglabas ni Bianca sa bintana ng ikalawang palapag. Hindi ito umiiyak. Sa halip, dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang kamay at winagayway ang isang pirasong papel bago itong ngumiti ng mapait. Pag-alis ng taxi na sinakyan ni Amelia, dala ang ilang bag ng kanyang gamit, binasa niya ang dokumentong iniabot sa kanya ng isang courier kanina bago siya makarating sa bahay. Ito ang huling pako sa kanyang kabaong bilang isang doktor. Isang sulat mula sa Professional Regulation Commission, PRC. Dahil sa bigat ng akusasyon at sa video evidence na ipinasa ni Dr. Villarreal, ang kanyang lisensya bilang doktor ay pansamantalang sinuspinde habang isinasagawa ang investigasyon. Ang klinika niya na itinayo niya sa pawis at dugo ay ipinasara na rin ng lokal na pamahalaan dahil sa public safety concern. Walang bahay, walang trabaho, walang anak. Nagbababa si Amelia sa isang liblib na bahagi ng lungsod, sa dulo ng isang makitid na eskinita kung saan nakatayo ang kanyang pinakaunang klinika, isang maliit at lumang gusali na halos malimutan na ng panahon. Ito na lang ang taming ari-arya na hindi niya naisalin kay Victor dahil akala niya ay wala na itong halaga. Maalikabok, madilim at puno ng mga sapot ng gagamba ang loob ng maliit na silid. Umupo si Amelia sa isang lumang silya, ang tanging gamit na natira sa loob. Sa gitna ng dilim, narinig niya ang ingay ng mga kapitbahay sa labas, mga taong nagbubulungan habang nakatingin sa kanyang direksyon. Alam niya ang tingin na yon, ang tingin ng iya. Ngunit, sa gitna ng kanyang paghihinagpis, may nahulog na isang lumang notebook mula sa cabinet na nabangga niya. Isa itong medical logbook mula sa kanyang mga unang taon bilang doktor. Doon, nakita niya ang pangalan ng isang pasyente na dinala ni Dr. Villarreal sa kanya noon. Isang kaso na pilit na ipinatatago ng doktor. Dahan-dahang naituwid ni Amelia ang kanyang likod. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig sa takot. Na yun ay dahan-dahang humahawak na mahigpit sa kanyang bag. Hindi siya pwedeng mamatay sa lungkot. Kung ang mundo ay nagdesisyong maging bulag sa katotohanan, siya ang magsisilbing mata nito. Naalala niya ang babaeng nakatalukbong sa parking lot ng ospital. Ang babaeng umiiyak habang tinitingnan ng nursery. Hindi niyo ako mapapatigil, bulong ni Amelia sa hangin. Dahil ang isang doktor na wala nang mawawala ay ang pinakamapanganib na kalaban. Kinuha niya ang kanyang cellphone at kahit alam niyang hindi ito sasagutin, nag-text siya kay Victor ng isang huling babala. Anak, hindi mo ako pinalayas sa bahay mo. Pinalayas mo ang tanging taong nakakaalam kung sino talaga ang pinakasalan mo. Saktong pag-send ng message, isang malakas na katok ang narinig niya sa pintuan ng lumang klinika. Hindi ito katok ng isang kaibigan. Ito ay isang marahas na paghampas. Ang marahas na katok sa pintuan ng lumang klinika ay tila kulog na yumanig sa marupok na gusali. Huminga ng malalim si Amelia. Hinawakan ng isang bakal na sandok mula sa maliit na lababo, ang tanging sandata na meron siya, at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa labas, hindi mga pulis ang bumungad sa kanya. 3 lalaking nakasuot ng itim na jacket at may mga takib sa mukha ang nakatayo sa dilim ng iskinita.
Umalis ka na rito, doktora. Banta ng lalaking nasa gitna. Ang boses nito ay paos at puno ng pagbabanta. Hindi ka welcome sa barangay na ito. Ang mga magnanakaw ng bata, sa impyerno ang tuloy. Sino ang mag-utos sa inyo? Si Bianca ba? O si Dr. Villarreal? Matapang na sagot ni Amelia, kahit nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, hinampas nito ang pinto ng isang kahoy na may pako na nag-iwan ng malalim na marka sa lumang kahoy. Isang babala lang ito. Kapag inabutan ka pa namin dito bukas, hindi lang pinto ang sisirain namin. Susunugin namin ang bulok na klinik na ito kasama ka. Mabilis na tumakbo ang mga lalaki at naglaho sa dilim na mga eskinita. Naiwan si Amelia na hinihingal, yakap ang kanyang sarili. Ngunit sa halip na matakot, isang galit ang namuo muli sa kanyang dibdib. Pinatunayan lang ng mga ito na may kinatatakutan sila. May itinatago sila. Kinabukasan, sa kabila ng banta, hindi umalis si Amelia. Sa halip, sinimulan niyang linisin ang klinika. Habang nagwawalis, isang anino ang huminto sa kanyang pintuan. Isang babaeng payat, may dalang sanggol na nakabalot sa isang lumang kumot. Doktora Amelia, bulong ng babae. Ito si Aling Marites, isang tindera ng isda sa palengke na pasyente ni Amelia noon, pangbata pa si Victor. Narinig ko po ang balita, pero hindi ako naniniwala. Kayo ang magligtas sa anak ko noong nagka-dengue siya. Alam ko mabuti kayang tao. Salamat, Marites, maluha-luhang sagot ni Amelia. Dok, ang apo ko. Pakiusap ng babae. Ipinakita ang sanggol na namumutla at tila hirap huminga. Ayaw siyang tanggapin sa charity ward dahil puno na. Sabi nila, wala na raw pag-asa. Kahit alam ni Amelia na suspendido ang kanyang lisensya at maaari siyang makulong kung mahuli siyang nagpa-practice, hindi na naig ang takot. Ang sinumpaan niyang tungkulin bilang doktor ay mas matimbang kaysa sa anumang piraso ng papel mula sa PRC. Pasok kayo, mabilis na sabi ni Amelia. Sa loob ng 2 oras, kinamit ni Amelia ang lahat ng natitira niyang gamit. Habang sinusuri ang bata, napansin niya ang isang rashes sa balat nito. Isang bihirang sintomas ng isang metabolic disorder. Biglang tumigil ang tibok ng puso ni Amelia. Naalala niya ang isa sa mga kambal ni Bianca sa ospital. Ang sanggol na sinabi ni Bianca na mahina at kailangang ilayo sa kanya. May parehong rashes ang bata na yon. Matapos bigyan ng paunang lunas ang apo ni Marites, mabilis na hinalugog ni Amelia ang kanyang mga lumang gamit hanggang sa mahanap niya ang isang file. Ang blood results ni Victor at Bianca mula sa kanilang premarital check-up na ginawa niya mismo 2 taon na ang nakararaan. Victor, Type O. Bianca, Type A. Bulong ni Amelia sa sarili. Bilang doktor, alam niya ang simpleng batas ng genetics. Ang mga magulang na Type O at Type A ay maaari lamang magkaroon ng anak na Type A o Type O. Ngunit naalala niya ang medical chart na nakita niya sa nursery bago siya arestuhin. Ang sanggol na sinasabing anak ni Bianca. Ang sanggol na may rashes ay Type B. Scientifically impossible. Nabitawan ni Amelia ang ballpen na hawak niya. Ang isa sa mga kambal ay hindi maaaring anak ni Victor at Bianca. Pero mas malala pa roon, kung ang bata ay Type B at si Bianca ay nagpanggap na nanganak, nasaan ang tunay na anak? O baka naman, wala talagang anak na lumabas mula sa sinapupunan ni Bianca? Diyos ko! Sambit ni Amelia habang nanlalamig ang kanyang buong katawan. Bianca, anong ginawa mo? Sa sandaling yon, napagtanto ni Amelia na ang pag-aresto sa kanya ay hindi lamang para sirain ang kanyang banggal. Ito ay para pigilan siyang makita ang katotohanan na ang buong pagbubuntis ni Bianca ay isang malaking kasinungalingan. Kinuha ni Amelia ang kanyang lumang stethoscope at isinuot ito sa kanyang leeg.
Hindi na siya ang biktima na umiiyak sa selda. Siya na uli, si Dr. Amelia Sarmiento. Marites, tawag niya sa babaeng pasyente na paalis na. May kilala ka ba sa ospital ng St. Jude, kahit janitor o lab technician? Ang pinsan ko po, Doc, ay janitress doon. Bakit po? Kailangan ko siyang makausap. Matatag na sabi ni Amelia. Kailangan kong makuha ang data mula sa cloud server ng nursery at kailangan nating hanapin ang babaeng nakatalukbong na nakita ko sa parking lot. Dahil alam ni Amelia, ang babaeng yon ang may hawak ng susi sa tunay na pagkakakilanlan ng batang type B, ang batang ninakaw mula sa isang inang walang laban. Sa ilalim ng malabong liwanag ng isang karinderya, malapit sa St. Jude Medical Center, nakaupo si Amelia habang hinihintay si Letty, ang pinsan ni Marites na nagtatrabaho bilang janitress sa ospital. Nakatago ang mukha ni Amelia sa ilalim ng isang malapad na sombrero at suot niya ang isang lumang jacket para hindi siya agad makilala. Ang bawat sirena ng ambulansya na dumadaan ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Tila bawat tunog nito ay nagpapaalala sa kanya na isa na siyang pugante sa mata ng batas. Doktora! Bulong ni Letty habang mabilis na umuupo sa tapat niya. Bakasam ka ba sa mukha ng babae, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pinto ng kainan. Mabilis lang po ako, baka makita ako ng mga security. Mahigpit po ang utos ni Dr. Villarreal, bawal kayong banggitin sa loob. Salamat sa pagpunta, Letty. Malaking tulong ito. Sagot ni Amelia, inilapit niya ang kanyang upuan. May napansin ka ba sa ika-4 na palapag sa pribadong suite ni Bianca Sarmiento bago siya nanganak? Huminga lang malalim si Letty at uminom ng tubig. Dok, yun nga po ang ipinagtataka naming mga utility doon. Si Ma'am Bianca, 3 araw siyang nakakonfine bago raw nanganak. Pero sa loob ng 3 araw na yon, walang kahit isang nurse ang pinapapasok sa loob ng kwarto niya, maliban sa personal nurse ni Dr. Villarreal. Pati ang paglilinis ng banyo, kami ang pinagbabawalan. Naningkit ang mga mata ni Amelia. Anong ibig mong sabihin? At may isa pa po. Dagdag ni Letty, mas binaba pa ang boses. Isang gabi, 2:00 na, kukuha sana ako ng basurahan sa dulo ng hallway. Nakita ko si Dr. Villarreal na lumabas sa kwarto ni Bianca. Hindi sila mukhang doktor at pasyente, Doc. Parang may pinagtatalunan sila tungkol sa kabayaran. At si Ma'am Bianca, nakita ko siyang tumayo para isara ang pinto. Doc, mabilis siyang kumilos. Walang hirap, walang iniindang sakit sa tiyan na parang manganganak na. Ang kumpirmasyong iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos kay Amelia. Ang hinala niya tungkol sa tiyan na silikon ay lalong tumibay. Ngunit ang mas malaking palaisipan ay ang ugnayan ni Bianca at Dr. Villarreal. Bakit itataya ng isang chief of staff ang kanyang karera para sa isang manugang ng politiko? Pagkatapos ng pagtatagpo nila ni Letty, nagtungo si Amelia sa isang lumang storage facility kung saan nakatago ang ilang kahon ng kanyang mga personal na gamit na hindi nakuha ni Victor. Doon, hinaluhog niya ang mga lumang dyaryo at dokumento mula 15 taon na ang nakalipas. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga dilaw na papel, nahanap niya ang hinahanap niya. Isang lumang obituary. Elena Villarreal, 22, pumanaw sa isang aksidente sa kalsada. Sariwang-sariwa pa sa isip ni Amelia ang gabing yon. Siya ang on-call na doktor sa emergency room nang dalhin ang anak ni Emmanuel Villarreal. Lasing ang dalaga at nakabangga ng isang pampasaherong jeepney na ikinamatay ng isang batang paslit. Nakiusap si Emmanuel kay Amelia. Halos lumuhod ito sa harap niya. Nabaguhin ang medical report. Gusto ni Emmanuel na lumabas na mechanical failure ang sanhi at walang alak sa katawan ng kanyang anak para hindi madungisan ang pangalan ng kanilang pamilya at hindi makulong ang dalaga kung sakaling mabuhay ito. Ngunit tumanggi si Amelia. Isinulat niya ang katotohanan
Dahil doon, hindi nakakuha ng insurance ang pamilya Villarreal at naharap sa malaking demanda ang anak nito bago ito tuluyang bawian ng buhay sa ICU. Simula nun, ang dating magkaibigang Amelia at Emmanuel ay naging magkaaway. Kaya mo pa ito ginagawa, Emmanuel? Bulong ni Amelia habang hinahaplos ang mukha ni Villarreal sa diaryo. Gusto mong maranasan ko ang mawala ng anak? Gusto mong makita akong hiyang-hiya sa harap ng mundo dahil hindi mo matanggap ang pagkakamali ng sarili mong dugo? Ngunit ang galit ni Villarreal ay kasangkapan lamang. Ang tunay na misteryo ay si Bianca. Kung hindi siya buntis, nasaan ang tunay na ina ng mga bata? Bumalik si Amelia sa kanyang lumang klinika ng malalim na ang gabi. Ngunit bago pa man siya makapasok, napansin niyang bukas ang pinto. Kinabahan siya. Dahan-dahan siyang pumasok, hawak ang kanyang susi bilang sandata. Sa gitna ng silid, nakaupo ang babaeng nakatalukbong na nakita niya sa parking lot. Umiiyak ito. Yakap ang isang maliit na sapatos ng sanggol. Isog sapatos na asul, nakapareho ng suot ng isa sa mga apo ni Amelia. "Sino ka? Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Amelia. Dahan-dahang nag-angat ng mukha ang babae. Bata pa siya. Marahil ay nasa 25 lang ang edad, maputla at tuyot ang mga labi. "Doktora, tulungan niyo po ako." Hikbi nito. "Kinuha nila ang anak ko. Sabi nila, patay na raw ang isa sa mga kambal ko. Pero narinig ko silang umiiyak. Narinig ko sila bago ako turukan ng pampatulog ni Dr. Villarreal." Nabitawan ni Amelia ang kanyang gamit. "Kambal? Ikaw ang nanganak sa mga sanggol na nasa nursery." "Ako po si Clara," sagot ng babae. "Ako ang kinuha nilang surrogate. Pero sabi ni Ma'am Bianca, dapat ay isa lang ang bata." Nung nalaman nilang kambal ang lalabas, natakot sila. Sinubukan nilang itago ang isa, at ang isa naman, pinalabas nilang anak ni Ma'am Bianca. "Pero may 2 bata sa nursery, Clara," giit ni Amelia. "Iyon na nga po ang masama, doktora." Lalong gumagulgol si Clara. "Ang isa sa mga batang naroon, ang batang type B, hindi ko anak yon. Ninakaw nila ang batang yon mula sa charity ward para magmukhang twins ang anak ni Ma'am Bianca dahil yon ang alam ni Sir Victor. Pinagtatakpan nilang pagkakamali sa procedure ng surrogacy." Nanindig ang balahibo ni Amelia. Hindi lang ito simpleng paghihigante. Ito ay isang sindikato ng pagsisinungaling at pagnanakaw ng buhay. Si Victor ay niloloko ni Bianca at si Bianca ay gumagamit ng dahas para panindigan ang kanyang kasinungalingan sa tulong ni Villarreal. "Nasaan ang isa pang anak mo, Clara?" tanong ni Amelia. "Nasa kanila pa rin po. Itatapon daw nila sa malayong lugar dahil mahina ang puso," sagot ni Clara. "Doktora, kayo lang ang nakakalam ng pasikot-sikot sa ospital. Tulungan niyo po akong makuha ang anak ko bago nila ito tuluyang iligpit." Bago pa makasagot si Amelia, isang malakas na busina ng sasakyan ang narinig sa labas. Mula sa bintana, nakita ni Amelia ang pamilyar na itim na SUV ni Victor, kasunod ang sasakyan ng mga pulis. "Nahanap nila tayo," bulong ni Amelia. "Clara, dinala mo ba ang mga record ng surrogacy?" "Nasa akin po, Doc." "Tumakbo tayo sa likod," utos ni Amelia. "Mula ngayon, hindi na lang ako isang suspendidong doktor. Ako na ang magiging bangungot ng kanilang mga ambisyon." Sa labas, narinig ang boses ni Victor sa megaphone. "Amelia Sarmiento, alam naming itinatago mo ang babaeng yan. Lumabas kayo ng mapayapa." Ngunit hindi na ang takot ang nananalaytay sa mga ugat ni Amelia. Sa bawat hakbang niya palabas sa likod ng klinika, isa lang ang nasa isip niya. Ang bawat buhay na ninakaw ay may presyong dapat bayaran, at siya ang maniningil. Mabilis na hinila ni Amelia si Clara patungo sa madilim at masikip na lagusan sa likod ng lumang klinika. Ang bawat hakbang nila ay sinasabayan ng tunog ng mabibigat na bota na sumisira sa katahimikan ng gabi. Narinig ni Amelia ang pagbagsak ng kanilang pintuan sa harap
Ang lugar na dati ay kanlungan ng mga may sakit, ngayon ay nilalapastangan ng sarili niyang dugo. Dito, Clara, huwag kang bibitaw. Bulong ni Amelia habang tinatahak nila ang makitid na eskinita na tanging mga taga-barangay lang ang nakakaalam. Hinihingal si Clara. Ang kanyang katawan ay mahina pa mula sa panganganak at sa trauma. Doktora, hindi ko na kaya. Iwanan niyo na po ako. Hindi kita iiwan. Hindi ko hahayuwang maging biktima ka rin nila, matigas na sabi ni Amelia. Ngunit pagdating nila sa dulo ng eskinita, isang silaw ng headlight ang tumama sa kanilang mga mata. Isang itim na sasakyan ang humarang sa kanilang tanging labasan. Bumukas ang pinto at lumabas si Victor. Wala siyang kasamang pulis sa pagkakataong ito, ngunit ang kanyang muka ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang armas. Ma, tama na ang pagtatago, sabi ni Victor. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Ibigay mo sa akin ang babaeng yan. Alam nating pareho na hindi siya nasa tamang pag-iisip. Kinidnap mo siya mula sa psychiatric ward ng St. Jude, di ba? Napatigagal si Amelia. Psychiatric ward? Victor, gumagawa kayo ng kwento. Si Clara ang nanganak sa mga anak mo. Siya ang surrogate na itinago ninyo. Tumawa ng mapait si Victor at humakbang palapit. Surrogate? Ma, sadyang malikhay ng isip mo dahil sa sobrang paghahangad ng apo. Si Bianca ang nanganak. May medical records kami, may mga saksi, at may mga litrato. Ang babaeng hawak mo ay isang pasyenteng may matinding delusion na siya ang nanganak sa mga sanggol ng ibang tao. Kapag hindi mo siya ibinigay, dadagdagan ko ang kaso mo ng kidnapping. Anak, maawa ka sa sarili mo. Hitbi ni Amelia. Niloloko ka ni Bianca. Niloloko ka ni Villarreal. Ginagamit ka lang nila para pagtakpan ang krimen nila. Hindi, Ma. Ikaw ang naninira sa amin. Sigaw ni Victor. Nawawala ang kanyang composure. Dahil sa'yo, bumabagsak ang ratings ko. Ang mga tao sa barangay na ito, na dati ay nire-respekto ka, ngayon ay tinitingnan ako na parang anak ng isang kriminal. Umalis ka na ng Cagayan de Oro. Kunin mo ang pera sa account mo at magpakalayo-layo ka. Iwanan mo na kami. Sa gitna ng tensyon, isa pang sasakyan ang huminto sa likuran ni Victor. Lumabas si Bianca, suot ang isang mamahaling sedan na robe. Mukhang balisa, ngunit ang mga mata ay puno ng lason. Lumapit siya kay Amelia. Hindi pansin ang putik sa kanyang sapatos. Mami Amelia! Bulong ni Bianca nang makalapit siya. Sapat lang para silang dalawa ang makarinig habang si Victor ay abala sa pakikipag-usap sa radyo sa mga pulis sa kabilang kalsada. Masyado kang matalino para sa sarili mo ikabubuti. Akala mo ba mananalo ka? Hawak ko ang asawa mo. Ay, wala ka na palang asawa. Hawak ko ang anak mo. Hawak ko ang danggal mo. Nasaan ang isa pang anak ni Clara, Bianca? Tanong ni Amelia. Ang kanyang boses ay parang yelo. Ngumiti si Bianca. Isang meeting hindi nakakarating sa kanyang mga mata. Ang batang mahina ang puso? Huwag kang mag-alala. Nasa mabuti siyang kamay ni Dr. Villarreal. Pero kung itutuloy mo ito, baka makalimutan ni Emmanuel na kailangang lagyan ng oxygen ang incubator ng bata ngayon. Isipin mo, Mami, isang salita mo lang, isang buhay ang mawawala, at ikaw uli ang sisisihin ng mundo. Nanigas ang buong katawan ni Amelia. Ito ang tunay na muka ng babaeng pinakasalan ng kanyang anak. Isang halimaw na handang pumatay ng sanggol para sa sariling interes. Ma! Huling pagkakataon! Sigaw ni Victor mula sa malayo. Ibigay mo ang babae! Tumingin si Amelia kay Clara na nanginginig sa takot at pagkatapos ay kay Bianca na may mapang-uyam na tingin. Sa sandaling yon, alam ni Amelia na hindi sapat ang pagtakbo. Dahan-dahang binitawan ni Amelia ang kamay ni Clara at humarap kay Victor. Sige Victor, kuhanin niyo siya. Pero tandaan mo ang gabing ito. Ang gabing pinili mong maniwala sa kasinungalingan kaysa sa iyong ina.
Naguguluhan si Clara, ngunit bago pa siya makapagsalita, mabilis siyang hinawakan ng mga tauhan ni Victor at isinakay sa sasakyan. Mabuting desisyon, ma. Sabi ni Victor, bakas ang ginhawa sa kanyang muka. Mag-empake ka na. Bukas ng umaga may ticket ka na patungong Maynila. Huwag ka nang babalik. Umalis ang mga sasakyan, iniwan si Amelia na mag-isa sa dilim ng iskinita. Ngunit ang hindi alam ni Victor at Bianca, sa huling sandali na paghawak ni Amelia kay Clara, may nais-ilid siyang isang maliit na bagay sa bulsa ng babae. Ang kanyang lumang voice recorder na palihim niyang binuksan nang lumapit si Bianca. At may isa pa. Sa pag-eksamin niya sa apo ni Marites kanina, nakita niya ang isang pattern. Ang sakit ng batang yon ay hindi nagkataon. Hindi aalis si Amelia. Hindi siya pupunta sa Maynila. Ang pagsuko niya ay ang unang hakbang ng kanyang kontra sa lakay. Hindi niyo alam kung sino ang kinalaban niyo, bulong ni Amelia habang pinupunasan ang kanyang luha. Hindi niyo lang ako pinalayas. Ginising niyo ang doktora na handang pumasok sa impyerno para sa kanyang mga pasyente. Cliffhanger. Habang naglalakad palayo si Amelia, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang linya ay galing sa isang tao na hindi niya inaasahan. Ang asawa ng namatay na pasyente ni Dr. Villarreal Lab, 5 taon na ang nakalipas. Ang boses sa kabilang linya ay galing sa nakalipas na lab 5 taon. Isang boses na puno ng pait, ngunit may bakas ng katotohanan. Doktora Amelia, si Mang Carding ito, ang asawa ni Elena. Bungad ng lalaki. Napalood ko ang balita. Alam kong hinding-hindi mo magagawa ang ibinibintang nila. Nung gabing namatay ang asawa ko, ikaw lang ang tumayo para sa amin. Si Villarreal, alam kong siya ang nasa likod nito. Mang Carding, bulong ni Amelia, halos hindi makahinga. Nasaan ka? Kailangan ko ng tulong. Nandito ako sa tapat ng lumang warehouse sa likod ng St. Jude. May nakita ako mga tauhan ni Villarreal na may ipinasok na babaeng nakatali at isang incubator. Dok, kailangan mo magmadali. May amoy ng gas sa paligid. Hindi na nag-aksyaya ng panahon si Amelia. Alam niya ang victory party ni Victor at Bianca na gaganapin sa isang marangyang hotel sa tapat lang ng ospital ang pereptong pagkakataon para kumilos siya. Habang ang lahat ay abala sa pagbubuni, gagawin niya ang pinakamapanganib na hakbang sa kanyang buhay. Sa loob ng suite ng Grand Imperial Hotel, nakaharap si Bianca sa salamin. Suot niya ang isang mamahaling puting gown na nagtatakip sa kanyang katawan. Ngunit bago niya isuot ang gown, maingat niyang inaayos ang isang strap sa kanyang bayang. Isang malambot at kulay balat na silikon na sintas na nagbibigay ng anyo ng isang tiyan na hindi patulo, yang bumabalik sa dati pagkatapos manganak. Isang gabi na lang, Bianca. Pagkatapos nito, tapos na ang palabas. Bulong niya sa sarili habang nakangiti. Biglang bumukas ang pinto ng powder room. Inakala ni Bianca na si Victor ito, ngunit nang lumingon siya, nanigas siya sa kinatatayuan. Nakatayo sa pintua si Amelia. Marumi ang kanyang damit, may galos sa mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaban ng apoy. Ang ganda ng gown mo, Bianca. Bagay na bagay sa isang babaeng namuhay sa kasinungalingan, sabi ni Amelia habang dahan-dahang lumalapit. Mabilis na kinuha ni Bianca ang kanyang robe para magtakip, ngunit huli na. Nakita ni Amelia ang bahagi ng silikon na nakakabit sa kanyang bayang. Yan ba ang himalang nagluwal sa mga anak ni Victor? Turo ni Amelia sa tiyan ni Bianca. Isang pirasong goma? Isang tiyan na silikon na isinusuot mo para lang mapanatili ang ilusyon na ikaw ang nanganak? Tumawa si Bianca, isang tawang nakakapamilabot. At ano ngayon, Mami Amelia? Nakita mo na ang sikreto ko. Pero tingnan mo ang paligid mo. Sino ang narito? Ang mga senador? Ang media? Ang mga pulis na naghahanap sa'yo? Sa isang sigaw ko lang, dadamputin ka nila rito bilang isang baliw na biyenan. Nasaan ang anak ni Clara? Tanong ni Amelia, hindi natitinag.
Alam ko ang tungkol sa batang type B na ninakaw ninyo mula sa charity ward. At alam ko rin na may isa pang anak si Clara na itinatago ninyo dahil mahina ang puso. Lumapit si Bianca kay Amelia. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Gusto mong malaman? Patay na siya, Mami. O mamaya lang, magiging abo na siya kasama ng surrogate na iyon sa warehouse ni Emmanuel. Wala kang ebidensya. Wala kang lisensya. Ikaw ay isang basura sa mata ng anak mo. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ni Bianca. Hindi ito sampal ng galit, kundi sampal ng pagpukaw. Maaring basura ako sa mata ni Victor na yon? Sabi ni Amelia habang nanginginig ang kanyang kamay. Pero bilang doktor, hindi ko hahayang mamatay ang pasyente ko sa kamay ng isang gaya mo. Ang tiyan na silikon na yan ang magiging rehas mo sa kulungan. Biglang sumigaw si Bianca ng pagkalakas-lakas. Security! Tulong! Pinapatay ako ng biyanan ko! Tulong! Mabilis na bumukas ang pinto at pumasok si Victor kasama ang mga bodyguard. Nakita niya si Bianca na nakasalampak sa sahig. Hawak ang kanyang pisini habang si Amelia ay nakatayo sa tapat nito. Ma! Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Victor, puno ng galit at pagkadismaya. Hindi ka ba talaga titigil hanggat hindi mo kami nasisira? Victor, tingnan mo ang asawa mo, sigaw ni Amelia. Hubarin mo ang robe niya. Tingnan mo ang tiyan niya. Hindi siya nanganak, niloloko ka niya. Tiningnan ni Victor si Bianca. Bianca looked at him with puppy eyes, clutching her robe tightly. Victor, nababaliw na siya. Sinubukan niya akong saksakin. Ang tiyan ko, masakit ang tahi ko. Ma, sumobra ka na. Sabi ni Victor. Ang boses ay puno ng pait. Security, dalhin siya sa presinto. At tawagan si Dr. Villarreal. Sabihin ninyong kailangan na siyang i-commit sa mental institution. Habang hinihila si Amelia palabas, lumingon siya kay Bianca. Nakita niya ang mapanuyang ngiti ng manugang. Ngunit bago siya tuluyang mailabas, sumigaw si Amelia ng isang bagay na nagpatigil kay Victor. Victor, tandaan mo ang blood type ng mga anak mo. Bakit type B ang isa sa kanila kung pareho kayong type O at A? Itanong mo yan sa sarili mo bago mo ako ipakulong. Napatitig si Victor sa kawalan. Isang maliit na binhi ng duda ang naitanim sa kanyang isip. Ngunit bago siya makapag-react, niyakap siya ni Bianca. Huwag mo siyang pakinggan, mahal. Pagod lang siya. Tara na, naghihintay ang mamabisita. Sa labas ng hotel, habang isinasakay si Amelia sa sasakyan ng pulis, isang pagsabog ang narinig mula sa dikalayuan, sa direksyon ng warehouse na binanggit ni Mang Carding. Nanlumo si Amelia. Clara, ang bata, ngunit sa gitna ng usok, isang lumang jeepney ang mabilis na humarurot palapit sa sasakyan ng pulis. Si Mang Carding ang nagmamaneho at sa tabi niya ay si Clara na may hawak na isang sanggol na nakabalot sa asul na kumot. "Doktora, tumalong ka!" sigaw ni Mang Carding. Sa isang iglap, ginamit ni Amelia ang kanyang huling lakas para sadyain ang pagbagsak sa pinto ng sasakyan na hindi pa nailalak ng maayos. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Mabilis ang pagharurot ng lumang jeepney ni Mang Carding palayo sa nagkakagulong paligid ng Grand Imperial Hotel. Sa loob, yakap-yakap ni Clara ang kanyang sanggol, habang si Amelia ay mabilis na sinusuri ang bata sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng sasakyan. "Clara, kailangan natin ng oxygen. Namumutla ang bata, hirap siyang huminga." Sigaw ni Amelia habang idinidikit ang kanyang tenga sa dibdib ng sanggol. Ang bawat tibok ng puso ng bata ay parang mahinang kalabog ng pinto na unti-unting nagsasara. "Doktora, wala tayong ospital na mapuntahan. Huhulihin kayo!" hikbi ni Clara. "Sa lumang klinik tayo, Carding. May natatago akong portable nebulizer doon at kaanting gamot," utos ni Amelia. Habang tumatakbo ang sasakyan, tinitigan ni Amelia ang sanggol. Ang ilong nito, ang hugis ng tenga, kamukhang-kamukha ni Victor noong sanggol pa ito.
Isang masakit na katotohanan ang gumuhit sa isip ni Amelia. Ang batang ito, ang batang itinapon at muntik na mamatay sa pagsabog, ang tunay na dugo at laman ni Victor. Samantalang ang twins na ipinagmamalaki ni Bianca sa media ay isa lamang maruming cover-up. Pagdating sa klinika, mabilis na kumilos si Amelia. Gamit ang kanyang mga huling kagamitan, naisalba niya ang paghinga ng bata. Nang kumalma ang sitwasyon, kinuha ni Amelia ang kanyang cellphone. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon para iligtas ang kanyang anak mula sa impyernong kinasasadlakan nito. Tinawagan niya si Victor. Sa ika-10 ring, sumagot ito. "Ma, tumigil ka na! Pinaghahanap ka na ng buong lungsod. Bakit ka tumalan mula sa sasakyan ng pulis?" Galit na bungad ni Victor. "Magkita tayo, Victor. Sa lumang kapilya ng San Roque. Mag-isa ka lang. Kung gusto mong makita ang tunay mo anak, ang anak na handang ipapatay ng asawa mo, pumunta ka." "Anong pinagsasabi mo? Ang mga anak ko ay nasa nursery ng St. Jude." Ang nasa nursery ay isang batang type B na ninakaw ni Bianca para magbukang kambal ang anak mo. Victor, hindi ka ba nagtataka kung bakit ayaw kang patinginin ni Villarreal sa mga record? Pumunta ka rito o habang buhay mong pagsisisihan ang pagiging bulag mo. 12:00 na madaling araw, malamig ang simoy ng hangin sa lumang kapilya. Dumating si Victor, pagod ang mukha at tila naliligaw. Nakita niya si Amelia na nakatayo sa dulo ng altar, bit-bit ang isang sanggol na nakabalot sa asul na kumot. "Ma?" Mahinang tawag ni Victor. "Anak, tingnan mo siya!" Lumapit si Amelia at dahan-dahang ipinakita ang mukha ng bata. "Tingnan mo ang mga matang ito. Hindi ba't ito ang mga matang nakikita mo sa salamin tuwing umaga? Ito ang anak mo kay Clara. Isang surrogate procedure na itinago sa iyo ni Bianca dahil hindi niya matanggap na hindi siya ang magdadala ng anak mo." Napatitig si Victor sa sanggol. Nakita niya ang sarili niya sa bata. Nanginginig ang kanyang kamay nang subukan niyang hawakan ang maliliit na daliri nito. "Pero, sabi ni Bianca, ang kambal." "Ang kambal ay gawa-gawa lang ni Bianca at Villarreal para makuha ang tiwala mo at ang pera ng pamilya natin. Ang isang bata sa nursery ay ninakaw nila sa isang inang namatay sa panganganak. Victor, ginagawa kitang kasabwat sa pagnanakaw ng buhay." Biglang tumunog ang cellphone ni Victor, si Bianca. "Victor, nasaan ka? Sinasaktan ka ba na nanay mo?" Boses ni Bianca sa speaker, puno ng peking pag-aalala. "Huwag kang maniniwala sa kanya. May dala kaming mga pulis. Ililigtas ka namin." Nanlaki ang mga mata ni Amelia. "Victor, dinala mo sila rito?" "Hindi ko alam na susunod sila!" Sigaw ni Victor litong-lito. Sa labas, narinig ang pagpreno ng mga sasakyan at ang sigaw ng mga pulis. "Amelia Sarmiento, napapalibutan ka na namin. Bitawan mo ang sanggol!" Tumingin si Amelia sa kanyang anak. "Victor, ito na ang huling pagkakataon. Pipiliin mo ba ang karera mo? Pipiliin mo ba ang babaeng nagnakaw ng bata at nagtangkang pumatay sa sarili mong anak? O pipiliin mo ang katotohanan?" Humakbang paurong si Victor. Tumingin siya sa labas kung saan naroon ang mga kamera ng media at tumingin uli sa sanggol. "Ma, kapag nalaman nilang hindi si Bianca ang nanganak, tapos na ang karera ko, magiging katatawanan ako. Makukulong ako dahil sa illegal na surrogacy." Bulong ni Victor. Ang luha ay pumatak sa kanyang pisingi. "Ibigay mo sa akin ang bata. Sasabihin ko na lang na nahanap ko siya. At ikaw, kailangan mo munang aminin ang lahat para matapos na ito." Napabitaw si Amelia sa laylayan ng kumot ng bata. Isang malalim at madilim na sakit ang bumaon sa kanyang puso. Ang anak na pinalaki niya sa danggal ay mas pinili ang imahe kaysa sa katarungan. "Ibibigay ko ang bata sa iyo, Victor," sabi ni Amelia. Ang boses ay wala ng emosyon. "Pero hindi bilang iyong ina. Ibibigay ko siya sa iyo bilang isang doktor na nagliligtas ng pasyente mula sa isang halimaw. Mula sa araw na ito,
patay na ang nanay mo. Ang natitira na lang ay ang doktora na magpapabagsak sa inyong lahat. Ibinigay ni Amelia ang sanggol kay Victor at dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay habang pumapasok ang mga pulis sa kapilya. Nakita niya si Bianca sa likuran, nakang-iti ng mapait habang kunwari ay umiiyak. Cliffhanger. Habang nilalakad si Amelia palabas ng kapilya na may posas, isang malakas na ubo ang narinig mula sa sanggol na hawak ni Victor. Ang bata ay nagsimulang mangisay. Ngunit sa halip na tumulong, si Victor ay napatulala sa takot, habang si Bianca ay mabilis na lumapit. Hindi para aluin ang bata, kundi para itago ang mukha nito mula sa kamera. "Ma! Tulong!" sigaw ni Victor. Ngunit hindi lumingon si Amelia. Ang kanyang mukha ay kasing tigas na ng bato. Alam niya, kailangan munang maramdaman ni Victor ang mawalan bago ito matutong magpahalaga. Habang nakaupo sa loob ng patrol car, pinagmamasdan ni Amelia ang kaguluhan sa labas ng kapilya sa pamamagitan ng salamin. Nakita niya ang pagkataranta ni Victor habang nanginig ang sanggol sa kanyang mga kamay. Nakita niya ang paglapit ni Bianca, hindi para tingnan ang kalusugan ng bata, kundi para ayusin ang kumot nito para hindi makita ng mga reporter na nagkukumpulan ang pangingitim ng mukha ng sanggol. Dati, ang pusong ina ni Amelia ay lulundag sa takot at gagawa ng paraan para sumaklolo. Ngunit na yon, nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay malamig na nakatitig sa kanyang anak. Matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa, Victor. Tikman mo ang pait ng kasinungalingang pinili mo. Bulong niya sa kanyang isip. Sa presinto, hindi nagmakaawa si Amelia. Hindi siya nagsalita. Naupo lang siya sa sulok ng madilim na selda, yakap ang kanyang tuhod. Ngunit ang kanyang isip ay parang isang computer na mabilis na nag-aanalisa ng mga datos. Type B ang batang nasa nursery. Ang sanggol na ibinigay niya kay Victor ay may bihirang sakit sa metabolismo. Biglang pumasok sa selda ang isang pamilyar na muka. Hindi si Victor, kundi si Dr. Emmanuel Villarreal. May dala siyang folder at may nakakalohong ngiti sa mga labi. Masyado kang matigas, Amelia. Simula ni Villarreal. Binigyan ka na ng pagkakataon ni Victor na umalis, pero mas pinili mong gumawa ng eksena sa kapilya. Alam mo bang nasa ICU na ngayon ang anak ni Victor? At hulaan mo kung sino ang attending physician? Ikaw! Matigas na sagot ni Amelia. At alam nating pareho na hindi mo siya gagamutin. Hahayaan mo siyang mamatay para mawala ang ebidensya ng surrogacy ni Clara. Tumawa si Villarreal. Masyado kang maraming alam, pero may isang bagay kang hindi alam. Ang batang type B na nasa nursery, ang batang ipinalit ni Bianca para magmukhang kambal, alam mo ba kung kanino siya galing? Ibinato ni Villarreal ang isang larawan sa harap ni Amelia. Isang larawan ng isang babaeng payat na nakahiga sa morgue. Ang pasyenteng hindi na isalba ni Amelia sa charity ward nung gabing nanganak ang kambal. Siya si Leila. Isang labandera na walang kamag-anak sa lungsod, sabi ni Villarreal. Namatay siya at ang anak niya ay naging regalo ni Bianca para sa karera ni Victor. Isang batang ninakaw mula sa isang patay na ina. At ang masakit, Amelia, ikaw ang nakapirma sa death certificate ng ina, kaya ikaw ang pinakamadaling iturong kumuha sa bata. Nanindig ang balahibo ni Amelia. Hindi lang pagnanakaw ng dangal ang ginagawa nila. Binababoy nila ang yumaong pasyente niya. Ang batang type B ay hindi lang basta bata. Siya ay biktima ng isang sistemang binuo ni Villarreal para sa kapangyarihan. Bakit, Emmanuel? Bakit kailangan mo umabot sa ganito? Dahil kinuha mo ang lahat sa akin. Sigaw ni Villarreal. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Nung gabing isinulat mo ang katotohanan tungkol sa anak ko, pinatay mo rin ang kinabukasan ko. Ngayon, panoorin mo kung paano ko kukunin ang huling bagay na mahalaga sa'yo, ang pagkatao mo bilang doktor. Umalis si Villarreal. Iniwan si Amelia na may bagong apoy sa mga mata. Ang layunin niya ay nagbago.
Hindi na lang ito tungkol sa paglilinis ng kanyang pangalan. Ito ay tungkol sa pagliligtas sa 2 batang ginawang kasangkapan ng mga halimaw. Madaling araw na nang dumating si Victor sa presinto. Mukha siyang basang sisyo, gusot ang barong, gulo-gulo ang buhok at nanginginig ang mga kamay. Ma! Tawag niya sa likod ng rehas. Namatay ang bata! Sabi ni Dr. Villarreal, hindi na raw kinaya ng baga. At si Bianca, gusto niyang ituloy ang kaso laban sa iyo para sa kidnapping at murder. Ma, tulungan mo ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumayo si Amelia at lumapit sa rehas. Hindi niya niyakap ang anak. Sa halip, tiningnan niya ito ng diretsyo sa mata. Namatay ang bata o pinatay ni Villarreal? Tanong ni Amelia. Napatulala si Victor. Anong ibig mong sabihin? Victor, ang batang type B sa nursery ay anak ng pasyente kong namatay. Ninakaw iyon ni Bianca. At ang sanggol na hawak mo kanina, ang tunay mong anak kay Clara, ay pinabayaan ni Villarreal para pagtakpan ang lahat. Kung gusto mong maging konsehal, sige, ituloy mo. Pero mananagot ka sa 2 buhay na sinira ninyo. Ma, hindi ko alam. Akala ko talaga anak namin ni Bianca ang kambal. Pagmamakaawa ni Victor. Ang hindi mo alam ay ang katotohanang nasa harap mo na, pero mas pinili mong ipikit ang iyong mga mata para sa ambisyon mo. Sabi ni Amelia. Ngayon makinig ka. May isang paraan para mabawi mo ang kaunting danggal na natitira sa iyo. Pero kailangan mong maging lalaki, Victor. Hindi isang politiko, isang lalaki. Ibinulong ni Amelia ang isang plano. Isang plano na gagamit sa tanging bagay na hindi pwedeng burahin ni Villarreal. Ang cloud data ng medical monitors na binili ni Amelia para sa ospital. Pumunta ka sa opisina ko sa lumang klinik. Sa ilalim ng tiles sa banyo may nakatagong backup drive. Kunin mo yon at ibigay mo sa karibal mo sa politika. Utos ni Amelia. Pero ma, kapag ginawa ko yun, tapos na ang karera ko. Makukulong din ako. Iyan ang presyo ng katotohanan, Victor. Sabi ni Amelia. Mamili ka, isang buhay sa kulungan na may malinis na konsensya o isang buhay sa palasyo na may dugong nakamansya sa iyong mga kamay. Cliffhanger. Habang paalis si Victor, isang balita ang pumasok sa radyo ng mga pulis. Ang batang type B sa nursery ay biglang nawala. Dinukot ito mula sa ospital at ang sospek ay walang iba kundi si Clara, ang inang nawala ng lahat na ngayon ay handa na ring maging halimaw para makuha ang hustisya. Diyos ko! Bulong ni Amelia. Clara, wag! Narealize ni Amelia na ang digmaang ito ay wala ng kontrol. Ang mga biktima ay nagsisimula na ring lumaban sa maling paraan. Nabulabog ang buong istasyon ng pulisya dahil sa balitang pagkawala ng batang type B mula sa nursery ng St. Jude. Ang ingay ng mga radyo, ang sigawan ng mga opisyal, at ang pagmamadali ng mga operatiba ay tila isang malakas na bagyong humahampas sa labas ng selda ni Amelia. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, may mas malaking bagyong namumuo. Clara, wag. Hindi mo anak ang batang yon. Nililigaw ka nila. Bulong ni Amelia habang nakahawak sa malamig na rehas. Alam ni Amelia ang laro ni Villarreal. Hindi dinukot ni Clara ang bata dahil sa kagustuhan nito. Dinukot niya ito dahil pinalabas ni Villarreal na iyon ang kanyang anak na nakaligtas. Isang pain ito para tuluyang ituring na kriminal si Clara at magkaroon ng dahilan ang mga pulis na in-neutralize ito, kasama ang ebidensyang buhay ng krimen ni Bianca. Isang pamilyar na tunog ng sapatos ang huminto sa tapat ng kanyang selda. Si Sergeant Bautista, isang matandang pulis na dati ay regular na dinadala ang kanyang mga apo sa klinika ni Amelia. Doktora! Mahinang tawag ni Bautista. Tumingin siya sa paligid para masiguro na walang nakakarinig. Narinig kong usapan sa loob. May order na shoot to kill kapag nanlaban si Clara. At si Dr. Villarreal, tinuturo niya ang isang abandonadong bodega sa Pantalan kung saan huling nakita ang babae. Sergeant Bautista, kailangan ko makalabas dito. Pakiusap ni Amelia,
Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Hindi nang laban si Clara. Siya ay isang biktima na niloloko ni Villarreal. Kapag hindi ako nakarating doon, 2 buhay ang mawawala. Ang bata at ang inang walang malay sa katotohanan. Nag-aalangan ng pulis. Dok, baka matanggal ako sa serbisyo. Bautista, naalala mo ba nung gabing dinala mo ang apo mo sa akin na halos wala ng pulso dahil sa matinding dehydration? Hindi ako nagtanong kung may pambayad ka. Hindi ko inisip ang pagod ko. Inisip ko ang buhay ng bata. Paalala ni Amelia. Nayon, ang buhay ng isa pang bata ang nakasalalay sa'yo. Utang na loob, Bautista. Gawin mo ang tama. Dahan-dahang, kinuha ni Bautista ang susi sa kanyang baywang. May 5 minuto lang kayo bago mag-shift ang guard sa likod. May luma akong multicab sa parking lot. Ang susi ay nasa ilalim ng gulong. Habang mabilis na nagmamaneho si Amelia patungo sa pantalan, ang kanyang isip ay bumabalik kay Victor. Nasaan na ang kanyang anak? Nakuha ba nito ang backup drive? Sa loob ng isang madilim na silid sa St. Jude, nakatayo si Victor sa tapat ng incubator kung saan nakahiga ang sanggol na sinabi ni Villarreal na patay na. Dahan-dahang itinaas ni Victor ang kumot. Napansin niya ang isang bagay. Ang baby tag sa paa ng bata ay may pangalang Baby Boy Laila. Layla. Ang pasyenteng binanggit ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay ni Victor. Hindi ito ang kanyang tunay na anak. Ang sanggol na sinasabing namatay ay hindi ang anak nila ni Clara. Si Villarreal ay nagsagawa ng isang malupit na swap para lituhin siya at ang batas. Biglang pumasok si Bianca, kasunod si Dr. Villarreal. "Victor, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Bianca. Ang boses ay puno ng nerbiyos. "Dapat ay nasa presinto ka para ituloy ang kaso laban sa nanay mo." Humarap si Victor sa kanila. Hawak ang backup drive na nakuha niya sa lumang klinika. "Bianca, sino si Layla? At bakit ang sanggol nga ito ang sinasabi ninyong anak natin?" Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Tumingin siya kay Villarreal na mabilis na humakbang palapit kay Victor. "Victor, ibigay mo sa akin ang drive na yan." Utos ni Villarreal. Ang boses ay parang ahas. "Huwag mong sirain ang lahat para sa isang baliw na matanda. Isipin mo ang eleksyon. Isipin mo ang kinabukasan mo." "Ang kinabukasan ko ba ay nakatayo sa ibabaw ng mga bangtay na mga sanggol?" Sigaw ni Victor. "Nasaan ang anak ko, Bianca? Nasaan ang anak namin ni Clara?" Tumawa si Bianca, isang tawang puno ng desperasyon. "Ang anak mo? Naroon sa bodega kasamang surrogate mo. At mamaya lang, magiging usok na silang dalawa. Emmanuel, gawin mo na ang dapat mong gawin." Narating ni Amelia ang abandonadong bodega sa pantalan. Ang amoy ng gasolina ay nakakahilo. Sa dulo ng silid, nakita niya si Clara na nakaupo sa sahig, yakap ang batang type B. Mukhang tuliro si Clara, tila wala sa sarili. "Clara, bitawan mo ang bata. Kailangan nating lumabas dito," sigaw ni Amelia. "Doktora, sabi nila kapag ibinigay ko ang bata sa apoy, mabubuhay ang anak ko. Sabi ni Dr. Villarreal, ito ang kapalit." Bulong ni Clara, may hawak siyang lighter. "Niloloko ka nila, Clara. Ang anak mo ay buhay pa. Itinatago nila siya sa ospital." Sigaw ni Amelia habang dahan-dahang lumalapit. "Ibigay mo sa akin ang bata. Bilang doktor mo, sumusumpa ako. Hahanapin natin ang tunay mong anak." Bago pa makakilos si Clara, isang putok ng baril ang narinig. Tinamaan ang isang drum ng langis malapit sa kanila at mabilis na kumalat ang apoy. Sa pintuan ng bodega, nakatayo si Bianca, may hawak na maliit na baril. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Walang lalabas ng buhay dito," Sigaw ni Bianca. "Tapos na ang lahat, Mami Amelia. Dito ka namamatay kasama ng lahat ng sikreto mo." Cliffhanger. Habang lumalaki ang apoy, nakulong sina Amelia at Clara sa dulo ng bodega.
Biglang bumagsak ang bahagi ng kisame na naghihiwalay kay Amelia mula sa pinto. Ngunit sa labas, narinig ang sirena ng mga bumbero at ang sigaw ni Victor na tumatawag sa kanyang ina. "Ma! Nasaan kayo? Ma!" Humarap si Amelia sa naglalagablab na apoy. Ang kanyang stethoscope ay mahigpit niyang hawak. Ito na ang huling laban. Ang laban para sa buhay, laban sa apoy ng kasinungalingan. Ang init ay tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Ang maitim at makapal na usok ay unti-unti nang lumalamon sa bawat hininga ni na Amelia at Clara. Sa likod ng naglalagablab na mga kahon at drum ng langis, nakasandal si Amelia. Pilit na tinatakpan ng ilong ng sanggol gamit ang kanyang basang panyo. "Doktora, iwanan niyo na kami. Iligtas niyo ang sarili niyo." Ubo ni Clara. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lang dahil sa usok. "Hindi, Clara! Walang maiiwan!" sigaw ni Amelia. Ang kanyang mga mata ay mahapdi na, ngunit ang kanyang isip ay nananatiling matalas. Tumingin siya sa paligid. Ang tanging labasan ay hinarangan ng nagbabagang kisame at sa kabila nito, nakatayo si Bianca, isag anino sa gitna ng apoy, hawak pa rin ang baril. Tapos na ang lahat, Mami Amelia? Hiyaw ni Bianca mula sa kabilang panig. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang marangyang asawa ng politiko. Ito ay mukha ng isang taong nilamon na ng sariling kasamaan. "Kapag namatay kayo rito, mawawala ang lahat ng ebidensya. Sasabihin ko sa media na sinunog mo ang bodega para itago ang krimen mo. Ako pa rin ang biktima. Ako pa rin ang nananalo." Bog! Isang malakas na paghampas ang narinig mula sa labas ng pintuang bakal ng bodega. Sa ikatlong hampas, bumigay ang pinto. Pumasok si Victor, kasunod si Mang Carding na may hawak na fire extinguisher. "Bianca! Bitawan mo ang baril!" sigaw ni Victor. Ang kanyang barong ay punit-punit na. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at luha. Napatigagal si Bianca. "Victor, anong ginagawa mo rito? Dapat ay nasa hotel ka. Sinisira mo ang plano natin." "Plano natin? O plano mong pumatay ng inosenteng tao?" Hakbang palapit ni Victor. "Nakita ko na ang lahat, Bianca. Ang backup drive, ang medical records ni Leila, ang lahat ng kasinungalingan mo kay Villarreal. Tapos na ang palabas." "Huwag kang lalapit." Itinaas ni Bianca ang baril kay Victor. "Ginawa ko ito para sa'yo. Para maging konsehal ka. Para maging perpekto ang pamilya natin. Kung hindi ka maniniwala sa akin, mas mabuting mawala na tayong lahat." Sa sandaling yon, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa likuran ni Bianca. Ang pressure ng init ay nagpabagsak sa isang luma at kalawanging tubo ng tubig sa itaas. Tumama ang tubo sa balikat ni Bianca, dahilan para mabitawan niya ang baril at mapasalampak sa sahig habang mabilis na kumakalat ang apoy sa kanyang gown. "Bianca!" sigaw ni Victor. Sa kabila ng lahat, tinangka pa rin niyang tulungan ang asawa, ngunit hinarangan siya ng apoy. "Victor! Ang bata! Iligtas mo ang bata!" sigaw ni Amelia mula sa dulo. Nakita ni Victor ang kanyang ina na nakaluhod, pinoprotektahan ang katawan ni Clara at ng sanggol mula sa mga bumabagsak na debris. Sa pagkakataong ito, hindi nag-alinlangan si Victor. Lilampasan niya ang naghihisteryang si Bianca at gumapang sa ilalim ng usok patungo sa kanyang ina. "Ma! Hawakan mo ang kamay ko!" sigaw ni Victor. "Kulin mo muna ang bata, Victor. Bilisan mo!" utos ni Amelia. Inabot ni Victor ang sanggol mula kay Clara. Sa gitna ng pang-anib, napatitig siya sa mukha ng bata. Ang batang type B na ninakaw mula sa isang patay na ina. Naramdaman ni Victor ang bigat ng kanyang pagkakasala. Ang batang ito ay naging biktima ng kanyang ambisyon. "Ma, tara na!" hila ni Victor kay Amelia habang si Mang Carding naman ay tinutulungan si Clara na makatayo. Paalis na sila nang marinig nila ang mahinang tinig ni Bianca mula sa ilalim ng nagbabagang tubo. "Victor,
Huwag mo akong iwan. Tulungan mo ako. Tumingin si Victor sa asawa at pagkatapos ay sa kanyang ina. Nakita ni Amelia ang pag-aalinlangan sa mga mata ng anak. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulat ni Bianca, nakita ni Amelia ang sinumpaan niyang tungkulin. Victor, tulungan mo siya! Utos ni Amelia. Doktor ako, hindi ko kayang manood ng taong namamatay kahit gaano pa siya kasama. Binitawan ni Amelia ang suporta ni Mang Carding at lumapit kay Bianca. Gamit ang isang bakal na baras, sinubukan nilang iangat ni Victor ang tubo. Sa huling lakas, nayalis nila si Bianca at mabilis na hinila palabas ng nagbabagsakang bodega. Eksaktong paglabas nila sa pinto, ang buong bodega ay tuluyan ng gumuho sa isang malakas na pagsabog. Nakaluhod si Amelia sa semento ng pantalan, hinihingal, habang ang mga bumbero at ambulansya ay nagsisimula ng dumating. Yakap-yakap ni Clara ang sanggol habang umiiyak. Si Victor naman ay nakatayo lang, tinitingnan ang naglalagablab na bodega na tila doon din sinusunog ang lahat ng kanyang pangarap sa politika. Si Bianca ay isinasakay na sa stretcher. Wala nang malay at puno ng paso sa katawan. Maya-maya, dumating ang isang itim na sasakyan. Lumabas si Dr. Emmanuel Villarreal, balisa at tila naghahanap ng matatakasan. Ngunit bago pa siya makabalik sa sasakyan, hinarang siya ni Sergeant Bautista at ng ilang pulis. Dr. Villarreal, base sa ebidensyang ibinigay ni Victor Sarmiento at sa cloud data mula sa ospital, arestado ka sa kasong child trafficking, arson at frustrated murder, deklara ni Bautista. Tumingin si Villarreal kay Amelia. Ang kanyang mukha ay puno ng put, ngunit ang mga mata ni Amelia ay puno ng awa. Tapos na, Emmanuel, mahinang sabi ni Amelia. Ang katotohanan ay hindi parang medical report na pwede mong baguhin. Kahit anong gawin mong pagtatago, lalabas at lalabas ang liwanag. Dinala si Villarreal at Bianca ng mga pulis. Nanatili si Amelia at Victor sa gitna ng pantalan. Lumapit si Victor sa kanyang ina at dahan-dahang lumuhod sa harap nito. Ma, patawarin mo ako. Hikbi ni Victor, idinikit ang kanyang noo sa kamay ni Amelia. Nabulag ako. Kinahiya kita para sa isang pangarap na walang saysay. Patawad, Nay. Hinaplos ni Amelia ang buhok ng kanyang anak. Ang sakit ay naroon pa rin. Nuwit ang pagmamahal ng isang ina ay mas malalim kaysa sa anumang sugat. Tumayo ka na, Victor. Ang paghingi ng tawad ay hindi sapat. Kailangan mong panagutan ang lahat ng nagawa mo. Handa na ako, Ma, sagot ni Victor. Susuko ako. Sasabihin ko ang lahat tungkol sa illegal na surrogacy at sa pagtatakit ko kay Bianca. Kahit mawala ang lahat sa akin, gusto ko lang na maging anak mo uli. Sa di kalayuan, sumisikat na ang araw sa abot tanaw ng Cagayan de Oro. Ang gabi ng apoy at kasinungalingan ay tapos na. 3 linggo matapos ang malagim na pagsabog sa pantalan, ang mga headlines sa telebisyon at pahayagan sa buong Mindanao ay nagbago na ang tono. Ang dating bansag na mangkukulam ng Cagayan de Oro ay napalitan ng bayaning doktora. Sa loob ng isang formal na silid sa Professional Regulation Commission, nakaupo si Amelia Sarmiento. Sa tapat niya ay ang mga opisyal na noong nakaraang buwan ay nagpahiya sa kanya. Ngunit ngayon, ang kanilang mga muka ay puno ng paggalang at paghingi ng paumanhin. Dr. Sarmiento, simula ng opisyal, matapos ang masusing investigasyon ng NBI at ang testimonya ni Victor Sarmiento, napatunayan naming ang lahat ng ebidensya laban sa inyo ay gawa-gawa lamang ni Dr. Emmanuel Villarreal at Bianca Sarmiento. Ang inyong lisensya ay pormal na naming ibinabalik. Higit pa ron, ang PRC ay magbibigay sa inyo ng parangal para sa inyong katang-itanging paninindigan sa yitika na medisina. Huminga ng malalim si Amelia. Hindi niya naramdaman ang inaasahang saya. Sa halip, ang naramdaman niya ay isang malalim na kapayapaan. Salamat po. Ngunit ang pinakamahalagang parangal para sa akin ay ang kaligtasan ng mga batang naging biktima ng gawaing ito.
Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng isang kawan ng mga reporter. Ngunit hindi na sila ang mga buitreng naghahanap ng iskandalo. Sila na ang mga taong nagnanais makuha ang kanyang panig. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Amelia ang kanyang anak na si Victor na lula ng isang sasakyan ng pulis, nakaposas at papunta sa kanyang huling pagdinig. Humingi si Amelia ng sandali sa mga pulis para makausap ang anak. "Ma!" bungad ni Victor. Wala na ang mamahaling barong, wala na ang ambisyong nakaukit sa kanyang muka. Tanggap na ng korte ang guilty plea ko. Dahil sa pakikipagtulungan ko sa kaso laban kay Villarreal, binigyan ako ng pagkakataon para sa mas mababang parusa. Pero hindi na ako tatakbo, ma. Tapos na ang politika para sa akin. Victor, ang pagkatalo sa politika ay ang simula ng pagkapanalo mo bilang tao. Mahinang sabi ni Amelia, hinawakan ng kamay ng anak sa pagitan ng bintana ng sasakyan. Panagutan mo ang pagkakamali mo. Maglingkod ka sa loob ng kulungan sa paraang totoo, hindi para sa boto. Pangako, Nay. Hikbi ni Victor. Paglabas ko, sana mapayagan mo ako maglinis man lang ng klinik mo. Mumiti si Amelia, isang ngiting may kasamang luha. Lagi kang may pwesto sa buhay ko, Victor. Pero sa ngayon, kailangan mong bayaran ang utang mo sa batas. Habang umalis ang sasakyan ni Victor, nagtungo si Amelia sa St. Jude Medical Center. Hindi bilang isang suspect, kundi bilang ang bagong itinalagang consultant para sa Pediatrics Department habang isinasagawa ang reorganisasyon matapos ang pagkakaaresto kay Villarreal. Pumasok siya sa nursery. Doon, nakita niya si Clara na nakaupo sa tabi ng isang incubator. Sa loob nito ay ang tunay na anak ni Clara at Victor, ang batang mahina ang puso. Ngunit ngayon ay maayos na ang lagay matapos ang operasyong pinangunahan ni Amelia. "Doktora!" Masayang bati ni Clara. "Tingnan niyo po, tumidede na siya ng maayos." "Mabuti, Clara. Malakas ang batang yan, parang ang kanyang ina." Puri ni Amelia. Tumingin si Amelia sa kabilang incubator. Doon nakahiga ang batang type B, ang anak ng yumaong si Leila. Dahil walang kamag-anak ang bata, itinalaga ng DSWD si Amelia bilang pansamantalang foster parent nito hanggang sa maayos ang legal na papeles para sa formal na pag-ampon. "Baby Leila?" bulong ni Amelia, hinaplos ang maliit na kamay ng sanggol. "Hindi ka na mag-iisa. Ang pangalang ninakaw sa'yo ay ibabalik ko ng may dangal." Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang psychiatric facility sa loob ng kulungan, nakaupo si Bianca Sarmiento. Ang kanyang gown na seda ay napalitan ng kulay kahel na uniporme. Tulala siya sa pader, paulit-ulit na hinihimas ang kanyang patag na tiyan habang bumubulong ng mga salitang walang kahulugan. Ang silikon na tiyan na naging simbolo ng kanyang kasinungalingan ay naging ebidensya na ngayon sa korte, kasama ang mga record ng illegal na surrogacy. Si Dr. Villarreal naman ay nahaharap sa habang buhay na pagkabilanggo. Ang kanyang career na pinoprotektahan niya ng higit pa sa buhay ng tao ay tuluyan ng gumuho. Sa huling balita, tinanggihan siya ng lahat ng kanyang mga dating kaibigang politiko. Namamatay siyang mag-isa sa loob ng selda, dala ang bigat ng kasalanan sa kanyang sariling anak at sa libo-libong pasyenteng niloko niya. Bumalik si Amelia sa kanyang lumang klinika sa huling pagkakataon sa araw na iyon. Sa labas, nakita niya ang mga kapitbahay na dati ay natatapon ng basura sa kanyang pinto. Ngayon, may mga bulaklak at sulat ng pasasament na nakasabit sa gate. Pumasok si Amelia sa loob, isinuot ang kanyang bagong puting coat at inayos ang kanyang stethoscope. Tumingin siya sa salamin. Ang mga kulubot sa kanyang mukha ay mga marka ng digma ang naipanalo niya. "Doktora Amelia!" Tawag ng isang boses mula sa pinto. Isang lola na may dalang apo. "Pwede po bang magpakonsulta? Sabi nila kayo raw ang pinakamagaling na doktor sa buong Cagayan." Numiti si Amelia, ang pinakamatamis na ngiti sa buong buhay niya. "Tuloy po kayo. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo?"
Ang hustisya ay hindi lamang nakamit sa loob ng korte. Ito ay nakamit sa bawat tibok ng puso ng mga batang iniligtas niya at sa bawat paghilom ng sugat ng kanyang pamilya.